Diyos, sa mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Sige po, kung nais niyo pong uminom po muna, makakainom po kayo sa bahagi po doon. Punas-punas po tayo ng mga pawis. At kung ito pong pag-joy po niyo po ay inangkin nyo, na sa paglabas ng mga pawis na ito, hinangkin nyo po ang kagalingan na nararamdaman nyo po na hindi mainam sa inyong katawan. Amen po ba? Ngayon po sa umagang ito, isa po munang paalala sa mga kapatid ko na kung maaari lamang po ay pakapatay po lamang po ang inyong mga cellphones upang hindi po tayo madistract, upang sa pagbabahagi ng mga kapatid natin nandito sa harapan ay makakapakinig po tayo ng mainam. Mananamnam po natin ang bawat salita ng bawat nagbabahagi upang doon makapagbigay po sa atin ng kalakasan at pananampalataya na pananalig sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo makinig? Palakpukan po muna natin ating buhay na Diyos. Isang mapagpalang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bakit po isang magandang umaga? Sapagkat subalit tanghali pong tapat ngayon. Sapagkat ang nasa po ng Ama ay kaliwanagan ng ating kaisipan, kapanatagan ng ating kalooban at pag-asa. Na umasa tayo na siya'y buhay, naririto lamang siya sa ating buhay. Hindi man po natin siya tuwirang nasisilayan, subalit sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, gumagalaw ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, tatawag po ako ng magbabahagi ng ating mga kapatid upang magbigay sa inyo ng inspirasyon at malakas na pananampalataya sa ating Ama upang isiwalat nila ang kadakilaan ng ating Ama. At sa oras na ito, hindi po ako magbibigay ng tema upang yung mga naranasan po ninyong kadakilaan ng Diyos sa ating buhay ay maisiwalat po ninyo. Amen po ba? Sige po. Ang una ko pong tatawagin sa oras na ito, palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Risa Yu. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Amen? Buhay po. Buhay na buhay po ang Diyos. Nais ko pong ibahagi kung gaano kadakila ang Panginoon sa aking buhay. Na bilang kabataan nga, papaano nga ba ako mabubuksan? Bilang kabataan, sa murang edad, papaano ko nalalaman ang ganitong mga bagay? Sapagkat hindi po ganang akin, hindi ganang aking katauhan, kundi sa kapangyarihan, kadakilaan ng Kanyang Espiritu Santo. Amen? Sa aking buhay po, noong bata pa ako, marami ng kasalanan, masyadong makamundo po, sinungaling, mapaggawa ng makamundo. Ngunit simula nang matapak ako sa dakong ito, simula po nang mapakinggan ko ang mga salita na mula sa ating Apo Conching. Namulat ako, nagliwanag po ang puso't isip. Hindi man po ganong kaganap, ngunit papuri pa rin sapagkat naiiba na nga po ako sa dating buhay. Kailanman po, sa mga nakakamtan ko sa aking buhay, sa pamilya ko, wala pong dahilan para magmalaki. Wala pong dahilan para magmataas. Sapagkat hindi ko naman po ito nakamtan sa akin eh. Nakamtan ko to dahil kaloob niya to. At kapalit po nun, pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon.
nais ko po ibahagi na kung paano po napunta kami sa dakong ito. 4 years ago po, yung papa ko po, nagkaroon po siya ng sakit sa spine. Yung katulad po ng kay Gloria Arroyo po. Spine po siya dito sa batok na nagkaroon po ng laman, natugon po sa kanyang braso at sa kanyang mga hita. Na sa gayon po, nahihirapan siya maglakad at walang pandama ang kanyang kamay at paa. Dumating po siya dito nakatungkod. Hindi po siya ganong kalinis noon na kung kausapin po kami mga anak ay pasigaw at kahit kailan di namin po nakakwentuhan ng aking ama. Sapagkat bilang pagkatao nga po, medyo hindi pa po kilala ang Panginoon. Ngunit na madako po kami dito, siguro po kaparaanan ng Ama na sa kaparaanan ng pagkakasakit niya, yun lang po yung paraan para akayin kaming pamilya dito. Na hanggang ngayon po, nagpupunta pa rin po kami, ang mama ko at ang aking mga kapatid. Hindi man po ang papa ko dahil naghahanap buhay. Sa ngayon po, hindi po niya nakamtan ang kagalingan na pangkatawang lupa. Ngunit pinakahigit po, nakamtan niya po ang kagalingan pangkaluluwa. Amen po. Ngayon po, nakakwentuhan namin siya, kinakamusta niya ang aming mga trabaho, aming pag-aaral, na napakalayo po talaga sa ugali niya dati. Na bibihira na lang po namin siya marinig na sumisigaw, na kung dati po araw-araw sumisigaw. Ganun po kadakila ang Ama na uunahin niya po talaga yung kagalingang pangkaluluwa kaysa sa kagalingang pangkatawan. Pero nananalig pa rin po kami at nagtitiwala na balang araw makakamtan ng aking Ama ang kagalingan niyang pangkatawan. At di lang po yun, kami rin pong pamilya niya, nakamtan po ang kagalingang pangkaluluwa. Amen. Na kung ako po bilang ganitong edad, 21 pa lang po ako, hindi ko rin po lubos maisip sa aking sarili na paano ko nalalaman itong mga bagay na to, paano ko nasasambit itong mga to, na hindi ko makita sa mga kaedad ko. Na akala nga po ng iba, 24 na ako, 25 na ako. Dahil po siguro sa kadakilaan ng Ama, sa kapangyarihan niya na basta magtiwala ka sa Kanya, manalig ka, pakinggan mo mga salita niya, hindi lang pakinig na papakinggan mo to na lalabas sa kabilang tenga, kundi papakinggan po natin na tatanim sa puso natin, tatanim sa isip natin, at dadalin po natin saan dako man tayo mapunta. At pinapatunayan nga po ng Ama na bagamat hindi na po ako madalas na nakakadalo sa kadahilanan po naghahanap buhay ako, pinapatunayan niya po na saan dako ka man mapunta, anak, ako'y kasama mo, ako'y kapiling mo. Kung dadamhin lang po natin na, kung dadamhin lang po natin yung presensya niya, at araw-araw po, sa tuwing pipikit ako, lagi niyang sinasambit, anak, hindi ako nawawalay sa'yo. Bagamat, sa kaya po magkakasala po ako, ganun na lang po kausig yung konsensya na sa dating buhay, wala lang akong pake. Sa dating buhay, okay lang yan. Nagawa ko na eh. Pero ngayon po, sa tuwing makakagawa po ako, parang ganun na lang kabigat. Nakatulad po sa hanap buhay ko, na yung mga bata, minsan matitigas ang ulo, minsan makukulit. Nagkakaroon po ng pagkakataon na napapagalitan ko sila na, ano ba yan? Bakit mo ginagawa yan? Pero pagkatapos po nun, pagkalipas ng ilang oras, kakausapin ko muli sila na, patawad kung nasaktan kita. Ginagawa ko to kasi para sa'yo. Gusto ko maging mabuti ka, maging maayos yung gawa mo.
Pagkatapos po nun, ang gaan sa loob na, Ama, alam mo, ginagawa ko to para rin sa kanila. Hindi lang yung para makasakit ako ng kalooban dahil mahirap po na makasakit ng kalooban. At gayon nga po, bilang naririto nga po tayo, bilang mga pasyente, nais ko po kayong i-inspire na magsikap po tayo na pagtiwalaan ng Ama, pagsikapan po natin na pakinggan ng mataimtim yung mga salitang ibibigkas na mahal na Apo. Na hindi nga po ganang Kanya, kundi ganang Espiritu Santo po na bumaba para sa atin, para iligtas tayong lahat. At sa bawat pagsubok po na pinagdaraanan natin ngayon, hindi po natin yan masosolve o hindi po natin masusolusyonan na ganang atin, lang tayo lang, ng isip lang ng isip, kundi po, ialay po natin sa Ama, ipagtiwala po natin, Ama, ikaw nang bahala, pinagtitiwalaan kita. At alam ko po, hindi mo ako mababayaan. Buhay po ang Diyos, amen? Yun lang po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Salamat kapatid na Risayu. Yan po ang katotohanan. Sapagkat sa pagbabata po nilang magkakapatid at mag-iina, hindi man po tuwirang nakakatako ang kanyang ama. Subalit, hambing nga po sa isang prutas, sa isang bunga, hindi po maganda yung pilit sa hinog. Masarap po yung hinog. Amen po ba? Sapagkat pag nahinog na po yung pananampalataya ng kanyang ama, itatakda rin po ng ating Diyos, Ama, na makakatungo na pong tuwiran ng kanyang ama. At sa pagbabata po nila, makakamtan po nila ang tagumpay na kanilang hinahangad para sa kanyang daddy. At dahil nga po naghahanap buhay na po siya ngayon, hindi po katulad noon na nakakatungo siya halos araw-araw dito. Subalit, dahil nga po hindi po siya nawawalay, ang mga banal na salita na tumimo sa kanyang puso't kaisipan ay patuloy niyang inilalahad o ibinabahagi sa mga kapwa niya kapatid na nawawalay sa ating Diyos Ama. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Ngayon po ang susunod ko pong tatawagin sa ang ating pangalawang magbabahagi. Hindi ko po alam ang apelido niya, pangalan lamang po. Sapagkat nung narinig ko po yung pagbabahagi ng kanyang ina, na-inspired po ako sapagkat siyempre po nagagalak po ako dahil isa na rin po siya na nakadama at nagalak at nasumpungan ng dakong ito sa pamamagitan ng binigay ng Ama na sa balintataw sa panaginip. Hindi niya po nakikita ang dakong ito, subalit sa panaginip ay nasilayan niya ang dakong ito at nasilayan niya ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya tinatawagan ko po ang kapatid kong ito, si Berna. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tensya na po kayo, kinakabahan ako. Alam ko na po na mayroon akong depresya sa heart. 16 years old po ako nung malaman ko na meron akong heart failure. Hanggang po sa one day, nag-pray ako kay Lord na, Lord, sana po, bigyan niyo po ako ng tao na pwede pong tumulong sa akin para gumaling po ako. Alam niyo po, natulog po ako, bago po ako natulog, nag-pray ako. Tapos po, sa panaginip ko po, papunta kami ng mother ko sa isang lugar. Sabi niya po sa akin, tara, pupunta tayo doon. Hanggang po sa naglalakad na kami. So ako po kasi, ugali ko po yung lilingon ako kung saan kami dadaan. Hanggang po sa na pagharap ko po sa kanila, wala po yung nanay ko, yung kasama namin.
Hanggang po sa may isang babae na nakaputi, maikli ang buhok niya, maganda siya para po sa akin. Sabi niya po sa akin, saan ka ba anak pupunta? Sabi ko, sabi po ng nanay ko, may pupuntahan kami, kaya lang po, nawawala po sila eh. Hanggang po sa, sabi niya po sa akin, halika sumama ka sa akin, baka sa pupuntahan ko, nandun sila. Alam niyo po, walang kaabog-abog na sumama ako, hindi ko po siya kilala. Hanggang po yung kapitbahay namin, sabi niya po, tara doon sa Divine Mercy. Hanggang po sa, naririnig ko na po yung pangalan ni mahal na Apo Conching. Tapos sabi ko po sa kanya, describe mo nga siya kung ano yung itsura niya. Tapos sabi niya, nakasuot siya ng puti, maikli yung buhok niya. Maganda si Apo, sabi niya, bata pa siya tignan. Alam niyo po, nung lumabas siya one time, dito po yata siya lumabas. Nagulat po ako, hindi po ako makapagsalita kasi siya po yung babaeng nasa panaginip ko. Iniisip ko po noon, saan ko kaya hahanapin yung taong binigay ni Lord ngayon sa akin? Dito ko lang po pala siya makikita. Dito ko lang po pala siya matatagpuan. Thank you po Lord kasi binigay niyo siya para sa akin. Hanggang po sa alam niyo, sabi po sa akin, hindi ka pwedeng mag-anak. Sabi po ng mga doktor kasi yung condition mo sa heart. Pero alam niyo po, nagpe-pray lang ako. Sabi ko po sa kanya, Lord, kayo na po yung bahala sa akin hanggang makapanganak ako. Alam niyo po, hindi ako na-cesarean. Nakapag-normal pa po ako. Talaga po yung pagmamahal niya sa akin, wagas. Pasensya na po, Lord, kung minsan nakakalimot ako sa inyo. Minsan po nagtatanong ako, bakit po ganito? Bakit ganun? Bakit ganyan? Pero ngayon po alam ko ng sagot sa lahat. Mahal na mahal po pala niya ako. Hindi niya ako iiwan kahit ano pong mangyari sa akin. Maraming salamat po. Yun lang po yung masasabi ko. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Maganda po yung kanyang binahagi, di po ba? Nakaka-inspired po na maiiyak po kayo hindi sa lumbay o naiiyak sa awa, kundi maiiyak po kayo sa galak. Sabagat, tingnan niyo po, dahil po sa hinahanap niya po ang ating Ama, ano pong ginawang kaparaanan ng ating Ama? Sa pamagitan ng panaginip, inakay po siya sa dahong ito upang makatungo siya. Yung tinatanong niya, yung mga hinahanap niya, dito po siya dinala sa dahong ito. Kaya po, kinikilabutan po. Salamat kapatid. Patuloy ka magbata, mapalad ka. Katulad nating lahat na inakay tayo. Patuloy ka lang manalig, manampalataya sa ating Ama. Huwag po tayo magtalusira upang ang ating minimithi o inaasam na kagalingan, hindi lamang po ang ating katawan, kundi ang mithiin natin ang kagalingan ng ating kaluluwa. Palakpakan po natin, Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay po ng awitin ang aking kapatid na bunso. Muli po isang mapagpalang umaga po sa tanghali na ito. Para po sa inyong lahat, para po sa ating kapatid na, mga kapatid na nasa internet, para po sa inyong lahat. Namnamin po ninyo, akma po ito doon sa nagbahagi. Ano po? Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kaniyang pinagpapakinggan sa
mainam ng pastulan. Inakay ako sa tahimik na patis at dulot niya'y pakong lakas. Tapat sa pagkakong ako'y sasama niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapakinggan sa mainam niyang pastulan. Daan ay puno ng dilibong likati, hindi ako mangangamba. Tungkol niya't pamalo ang siyang gagabay sa kita sa sanggalang tuwina. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapakinggan sa mainam niyang pastulan. Maraming salamat po. Di po ba ang sarap mamimlay sa ating Panginoon? Sapagkat di po ba siya nga po ang kalahat-lahatan na maaari nating tanggulan. Amen po ba? Sapagkat ano man ang ating pinagdaraanan, nandiriyan ng bigyan tayo, bibigyan niya tayo ng lakas. Amen po? Kaya't purihin at dakilain ng ito. Salamat. Salamat po na bunso. Katotohanan po ng mabuting pastol ng ating Panginoon, sapagkat kung sa Kanya po tayo susunod, hindi po tayo maliligaw. Amen po ba? Ngayon po ang susunod ko pong magbabahagi, ang ating ikatlong magbabahagi, ang aking kapatid na Opelia Sangkap na taga Santo Niño. Magandang umaga po sa atin lahat. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon na to sapagkat ang ating facilitator ay wala pong tema. Habang pong magsisimula po siya kanina, sabi po ng ating Panginoon, ganyan ko kamahal ang aking mga anak na sa tuwina na sumusunod sa akin, binibigyan ko ng kalayaan. Kaya ang pagkakataong ito, lahat po ibinibigay po ng ating Panginoon na bagamat walang tema, malaya po tayo makakapagbahagi na ayon sa kalooban po niya. Una po akong inakay ng ating Panginoon noon po sa karamdaman po ng aking anak na 9 na buwan pa lang po siya noon. Halos mawalan po siya ng buhay. Subalit sa kalooban po ng Panginoon, isa lamang po na
kaganapan ang naganap sa aking anak upang ako'y akayin sa dakong ito. Kaya napakabuti po ng Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Kanya, sapagkat kung hindi po sa ganong kaganapan, hindi po ako madadako sa lugar na ito at hindi ko po makikilala ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang ibinabalik ko sa ating Panginoon. Dahil sa ganong kaparaanan, nakilala ko po lubusan ng ating Panginoon kung papaano po na sinasabi ng marami na siya nga po ay buhay. Totoo po na buhay po ang ating Diyos sa mga kaganapang nangyayari sa aking buhay. Nung una pong akayin ako dito ng ating Panginoon, litong-lito po ang aking kaisipan. Hirap po akong sumunod. Wala pong kalayaan ng aking kalooban. Magulong-magulo po ang aking buhay. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat lahat po ng kaparaanan, nakamtan ko po. Kung paano po na una pong pinadama sa akin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa ating kapatid na si Tita Promise. Alam ko po na hindi man po ako lubos na bukas noon, subalit nagkasalubong po kami ng ating kapatid dahil dumulog po ako sa mahal na Apo. Nakasalubong po ang ating kapatid na promise na hinaplos po ang aking dibdib. Mayroon po siyang sinabi, subalit ganun nga po pagka po hindi ka pabukas sa Panginoon, hindi mo nababatid ang lahat. Subalit kapag bukas ka na, kahit sa isip mo nangungusap ang ating Diyos, sasabihin niya kung anong marapat, kung ano ang dapat. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon na sana po sa bawat araw na pumupunta po tayo dito, lahat po tayo makadama. Sapagkat yung po ang pinaka-importante sa ating buhay, yung mayroon po tayong madama. Sapagkat pagka po tinanggap po natin ang sa ating sarili ang isang pandama, napakarami na pong taglay sa ating buhay. Magagamit mo sa pang-araw-araw. Sapagkat ako po isa pong buhay na patotoo po sa inyo na ang pandamang pinagkaloob po sa akin ng Panginoon na tuwirang ko po nagagamit sa aking buong pamilya, sa lahat na tatanggap, pati po ang galit, hinanakit, pag-iisip na hindi tama, lahat po binago po ng Panginoon. Kaya tuwirang ko po masasabi na muli po akong isinilang sa Espiritong Banal. Halos po sa bawat araw, pinananabikan ko po ang makapunta po ako dito. Subalit po nung pong damdama ko po ang kagalingan ng aking anak, nawalay po ako sa kanya ng ilang taon po. Subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat inakay na nga po ako dahil mahal nga po ako ng Diyos. Ayaw na po niyang mawalay ako. Dumating po ang time na muli ko pong inasam na makarating dito. Last year lang po, nagpadamo po ang Panginoon. Haba pong nananahi po ako, nakadama po ako ng isang mabangong bulaklak na hindi ko po alam kung anong klaseng bulaklak. Hinanap ko po sa aming bakuran, subalit di ko po makita. Hanggang po sa inaya ko po ang aking tatang, sabi ko, punta po kami dito. Hanggat po hindi po kami nakakarating dito, hindi po naalis sa akin yung amoy na mabango. Pagpasok lang po dito, tsaka lang po naalis yung amoy na yon. Isa lang pong patotoo na nandito po ang Diyos na umaakay po sa bawat isa sa atin. Hanggang po sa oras na yon, damandama ko po kung paano po ako inaakay ng ating Panginoon. Hanggang po sa bawat araw na nagbibless po ang mahal na Apo,
nagpapabless po ako sa kanya hanggang sa nung pong 2013 po yon, March 6 po, nung usap po sa akin ng Banal na Espiritu, na ganun nga po na ingatan ko nga daw po ang pandamang ipinagkaloob ng ating Panginoon. Hanggang po sapagkat di ko nga po mabatid kung anong pandama na sinasambit nila. Kaya po muli po itinura sa akin ng mahal na apo, March 9 po iyon. Sabi po niya sa akin, anak, gamitin mo ang pandamang marapat mong gamitin sa pamilya mo, sabi po niya. Doon ko lang po na batid na ang Panginoon nga po ay sadyang napakabuti po, lalo na po sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya po hanggang ngayon, taglay ko po ang pinagkaloob na biyaya sa akin ng Panginoon. At sa bawat araw po na nabubuhay sa kalooban niya, dumudulog po ako sa Kanya na nawa po wag na pong mawalay. At sa bawat araw na naririto po ako, alam ko po na siya po ang pumapatnubay sa mga anak na ipinagkaloob niya sa akin, na siya po ang nangangalaga kung papaano po itinuturan sa akin ng ating mga kapatid na nagbibless po. Kaya sa bawat araw po na nagpapabless po ako dito sa ating mga kapatid, bawat po sinasabi po nila sa akin, ninanamnam ko po sapagkat alam ko po ang Panginoon ang nangungusap. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang ibinabalik ko sa ating Panginoon, at nawa po tayong lahat ay makadama ayon po sa kalooban niya. Maraming salamat po. Palad ka kapatid, sapagkat sa pandamang yan, pagpatuloy mo lamang at pagyamanin upang hindi ka mawalay sa Ama. Katulad po namin mga kapatid kong mga alagad, na noon din po ay napagdaanan ng mga binahagi nyo na mga pagdalisay, na sa dating buhay nga po na pagdadaanan natin ng mga hindi mainam. Subalit, mapalad po tayo na nakapakinig ng mga banal na aral, banal na salita, na kapag meron na po tayo hindi mainam na damdamin, ando doon po yung mumunting tinig ng ating Ama na, anak, hindi tama yaan. Anak, mali yaan. Kaya purihin po natin ang Diyos na buhay, sapagkat sa mga banal na salita niya na lumuluwal sa ating mahal na Apo, ang mga gintong aral, upang doon hindi tayo mawalay at makagawa ng di mainam sa ating kapwa o sa mga sa buhay, o lubos na hindi tayo makagawa ng kasalanan sa ating dakilang Ama. Amen po ba? Ngayon po ang susunod kong tatawagin upang magbahagi sa inyo ng kadakilaan ng Diyos. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House upang magbahagi. Amen. Muli papuri sa iyo, Ama. Walang katapusan, walang hanggan. Sa bawat araw na patuloy kang nararamdaman na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching, na sa bawat araw ay naghahasik ng mga aral upang kamtin namin lubusan, matutunan ang kabanalan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng binahagi ng ating mga kapatid na sa bawat araw nga, kung mararamdaman lang po ng bawat isa ang kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon, sadyang mararamdaman mo na lupa man ay langit rin. Amen po ba yun? Doon ko po ipopokus yung pagbabahagi ko po sa inyo na sabi nga, kapag nagbabalik tanaw ka sa iyong kaisipan ng mga kaganapan sa buhay mo, at kung ipahihintulot ng Ama na ibalik ka sa ganung sitwasyon, ako mismo magsasabi ngayon, hindi ko na kaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sulong po, sapagkat napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal, sa piling ng ating Diyos. Doon mo mararamdaman yung tunay na galak. Amen? At yan po ang katotohanan na sabi ko nga kay Mami Beth, bago ako tinawag ni kapatid na Jacel, alam mo, hanga ako sa iyo
Sa edad mo na yan, ang lakas mo pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Tantuin niyo po, may mga kasama po kami na halos talaga pong may edad na rin kung masasambit natin. 60 pataas, magtaas nga po kayo ng kamay kung sino yung 60 pataas ang edad, ang mukha. Ayan, tingnan niyo po. Alam niyo po, kapag may nakikita po kami na mapalad po kayo, na sa edad ninyo ay maramdaman niyo po ang ating Panginoon. Sapagkat kapag may namamasdan po kami na lumilipas ang panahon, syempre po umiiba po yung itsura, nangungulupot, nakikita niyo na po yung para sluggish na po yung balat, sapag nakita mo na naglulus yung weight mo, parang ayaw kong tumanda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sorry po, totoo po yun. Subalit alam niyo po ba ang sikreto? Upang maramdaman niyo po na hindi kayo tumatanda at tuwirang ang galak at totoong galakan niyo maramdaman, manahan po kayo sa pili ng Espiritong Banal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, lupa man ay langit rin. Sapagkat sabi nga ng iba, kapag ikaw ay namatay at mabuti ang iyong ginawa, paruruon ka sa kaluwalhatiang walang hanggan. Subalit gaano kasigurado yon? Samantalang walang patay na bababa para sabihin mo sa'yo na, alam mo, namatay ako, nasa langit ako totoo. Amen po ba yun? Walang magsasabi. Subalit dito pa lang po, bilang isang lingkod, kami po bilang mga hinirang sa katawan nating mahal na Apo Kunching, damang-dama na po namin na lupa man ay langit rin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yun po yung sa mga sitwasyon na nagaganap ngayon sa mundo, sa ating mundo. Kahit saang anggulo mo tingnan yan, kahit saang angle ba yun? Anggulo. Mo tingnan yung mundo, magulo pa rin. Amen po ba yun? At kapag nasusuri mo ang bawat kaganapan na, isipin nyo po, mababalitaan mo, ganito, lumangoy lang sa swimming pool, namatay dahil na kuryente. Nagpunta lang sa shopping, na-hold up dahil kinuha yung pera niya. Nag-withdraw lang sa bangko, na-hack dahil walang nakuha kundi iba ang naka-withdraw. Yung mga problema na simple lang. Subalit kung iyong iisipin, yan po yung problema ng tao. Amen po ba yun? Parang ang bigat isipin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Nakaka-stress po yun. Sige po, tantuin niyo po, iniisip mo pa lang parang ang bigat. Amen? Bakit kaya ay kaganon? Bakit alam niyo po? Yan po ang hiwaga ng Diyos sa dakong ito. Salamat sa Kanya at may gawain pong ganito. Salamat sa Kanya sapagkat may isang ginamit ang ating mahal na Apo Kunching. Salamat sa Ama, Anak at Espiritu sapagkat pinili po niya tayong lahat na sa araw na ito'y naririto. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang napakiramdam na sabi nga, kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, ito po'y karanasan ko po, hindi ko po ito inaaral sa inyo. Sinisiwalat ko po upang maramdaman nyo rin. Kami po mga alagad, wala kaming karapatan para pangaralan kayo. Subalit ang pinapatutuo po namin sa inyo, naranasan na po namin. Kaya pinadadama po namin sa inyo na ayaw namin kami lang may galak. Gusto po namin kayong lahat ay may galak sa iisang Diyos na ating tinatawagan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na-test ko po sa aking sarili na siyempre po, naranasan mo sa unang buhay kung paano punong-puno ka ng mga dalahin sa isip. Andun na lahat, pag once na hindi ka nakatulog ng gabi, hanggang magdamag, hanggang umaga, dama mo pa rin yung dalahin mo. Amen po ba? Yung hindi nabawasan, lalong bumigat sa unang buhay. Ano po? Subalit ngayon po, panatag ka, may dinadala ka, alam mo na lang na may kasama kang nagdadala. Amen? Kapag hindi mo kaya, alam mo may kumakaya. Kaya kapag lumipas ang araw na may dinadala ka man, subalit sa pakiramdam mo bilang tao ay may kasama ka na dumadala, nagdadala, hindi mo na maramdaman na may stress ka. Amen? Kaya kapag tinest ni God, siyempre po bilang pagkatao, tao pa rin po kami at hindi po kami ganap, lalo na po ako, hindi pa ako ganap. Kapag ibinigay po ng Ama yung, siyempre sunod-sunod na problema, halimbawa sa pamilya, marami. Siyempre po, tao pa rin po kami. Ano po, pag binigay po yung sunod-sunod at dinibdib po bilang tao, may mararamdaman ka sa katawan mo. Amen po ba yun? Sabi ko, Ama, ang sakit ng ulo ko. Ayoko na silang isipin. Ayoko na sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun.
nakaka-stress. Subalit, alam niyo po ang pasubali ng ama, anak, yan ang dahilan kung bakit ako'y tuwiran na sa bawat araw ay nagpapadama sa sino mang sa akin tumatanggap. Sapagkat ayaw ko kayong may stress. Amen po ba yun? Sige nga po, taas po ng kamay yung ayaw may stress. Taas po ng kamay. Tayong lahat, ano po? Okay. Ayaw natin may stress. Panahanin po natin ang banal na Espiritu sa ating puso, ang ating ama at ang anak, upang ang lupa ay maging langit rin. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid na sa bawat araw, sabi ko nga po bilang pagkatao, kapag nagninilay po ako mag-isa, ano pa nga bang hahanapin ko? Sa paningin ng tao ay wala. Simple lang, ganito lang. Pero sa puso ko, nararamdaman ko na pinaghaharian ng Diyos ang buhay ko. Hindi ko nararamdaman na mahirap lang ako. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa paningin ng tao ay wala ako, kahit sa paningin ng tao ay hindi ako mayaman, ay hindi naman talaga ako mayaman. Subalit sa pakiramdam ko, dahil dinadama ko ang Diyos, pakiramdam ko parang mayaman na rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, sa anong pagkakataon? Kapag may gusto ka, binibigay ng Diyos. Kapag may mitiin ka, binibigay niya. Wala siyang restriction kapag tinanggap mo siya. Amen? Naroon po yung kaukulan na laya na binibigay niya, eto anak para sa'yo. Dahil naging matapat ka, eto ang para sa'yo. Dahil naging matapat ka, marami siyang paraan para ipakita po niya yon. Amen? Subalit ang iba, naiinip sa ginagawa ng ating Panginoon at sa gagawin ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Kaya po kami, nakita niyo po kahapon ang bahagi ni Mami Beth. Bakit siya naka-civilian kahapon? Lagi po siyang on call. Ganun na lang po yung ginagawa ni God sa amin. Hindi po niya tinanggal yung karunungan sa lupa na ibinigay niya, kundi pinili po niya kami upang dagdagan pa niya ang karunungan upang huwag kami mawalay sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Ganyan din po ang ating Panginoon na hindi sakim. Ang ating Panginoon ay pinasusuko man niya ang lahat, subalit kapag siya ang nakadama ng iyong katapatan, lahat ng isinuko mo, ibabalik din niya sa'yo. Amen po ba yun? Nararanasan niyo po ba yun? Opo. Ako po, danas na danas ko po yun. Kaya, doon ko po nakita na, Ama, napakasarap sa piling mo. Napakasarap. Hindi stress ang isip mo, hindi pagod ang katawan mo, kundi kapag gininasa mo, napakainin mo kami, napapakain mo kami. Kapag ninasa mo, nabigyan mo kami ng ganito, nabibigyan mo kami ng ganito. Kapag ninasa mo na makarating kami doon, nakakarating kami doon. Ibig sabihin, yun po yung kaukulan na bahagi ng Diyos sa bawat isa na tumatalima sa Kanya sapagkat ang ating Panginoon ay good provider. Amen? Siya po ay kaya niyang ibigay ang lahat ng gusto mo maging matapat ka lamang sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang binipisyo na sa bawat araw ay aking nakakamtan. Kami po bilang mga alagad at caps, maging kayong tagasunod, kung kayo lang po ay hindi nakapokus ang isip nyo doon sa nararamdaman nyo sa katawan bilang sakit, kung hindi lang po nakapokus sa sakit ang inyong mga isip, alam nyo po, pagluwal po ng ating mahal na Apo Kunching mamaya, at ang isip nyo po ay walang stress, hindi nyo po pinakikiramdaman ang sakit ng katawan nyo, habang nagbabahagi po siya at naglalahad ng aral ng ating Panginoon, makinig lang po kayong mabuti. Makinig lang po kayong mabuti. At pagdaka, habang pinagmamasdan nyo po siya, na sa balintataw at sa damdamin niyo po na ang Diyos ang nagsasalita sa inyo, mararamdaman niyo po siguradong may mababago sa damdamin niyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat dyan po kami nag-umpisa. Kaya ang lupa man ay langit rin, sapagkat doon po namin dinadama kung paano kami binihag ng ating Panginoon, kung ano yung tatak na ibinigay niya sa aming puso, kung ano yung aral na ipinunla po sa bawat araw upang patuloy naming damhin na kailanman ay hindi siya nawawala sa aming buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ibig bang sabihin, kailangan ba maging alagad muna ako para maranasan yun? Hindi po. Lahat tayo makararanas ng gayon. Ayon sa pagtanggap at katapatan ng bawat isa. Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga, pag sunod-sunod po akong tinutudla ni Taning, bakit ako manghihina? Sa isip-isip ko lang, si Taning ka lang, ang kasama ko ang Diyos. Amen? Kung mararamdaman ni Taning naghihina ka, lalo kanyang tutudyain eh. Amen? So balik kung nararamdaman ni Taning na ikaw ay malakas dahil kasama mo ang Diyos, takot siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sino po ang
nakaranas ng gayon, totoo po yun. Totoo po yun. Sapagkat, kapag naramdaman ni Taning na takot ka, lalo kanyang tatakutin. Amen? So, bakit kapag naramdaman niyang malakas ka dahil kasama mo ang Diyos, aalis po siya ng kusa sapagkat wala siyang laban sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, tingnan niyo nga po mga alagad, maging ang isang Apo Kunching, kung andito po kayo kagabi, nakita niyo po ang kanyang pinagdaanan at ang mga dinaranas po ng bawat isa sa mga pagsubok na dumaratal. Titigan lang po, alam na po ng bawat isa kung ano ang pinagdaraanan. Subalit andun pa rin yung ngiti. Sapagkat, bakit po nakakangiti? Siyempre po sa mga pinagdaraanan namin, buong puso po na tinitake namin yung challenge na yon. Sapagkat alam po namin na ililigtas kami at isasadsan ng Panginoon na aming pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi kami mabanaaga na nakasimangot, naka 500. Hindi po. Hindi niyo po yung makikita sa amin. Hindi. Sapagkat ayaw ng Panginoon ng ganun. Pag nakita niyo po kami nakaganyan, parang masasambit nyo na sa amin, pinatalo na namin si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Baka sabihin nyo, ang yabang naman ni kapatid na Marisa. Wala po kayong alam sa mga pinagdaraanan namin. Sabi nga ni Mami Beth. Sabi ko nga sa kanya, isipin nyo, pagkagising ko kanina, alas 4, gising na rin po siya. Sabi ko, Mami, hindi na rin ako makatulog. Nag-chat po kaming dalawa. Kumusta ka na ako? Sabi ko, lakas mo ah. Totoo po yun. Andun lang po yung si kapatid na Promise. Totoo po yun. Bawat araw, kung dadamhin nyo po yung bahagi ng Diyos sa buhay nyo, kahit hindi kumpleto ang 8 oras na tulog nyo, mararamdaman nyo pa rin na langit ang buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa bawat araw po ng pagpapahayag sa gitnang ito, hindi po namin binibilog ang inyong mga ulo para paniwalaan niyo po yung sinasabi namin. Subalit, kung susubukin niyo po na kamtinyot sa buhay niyo kung paano po namin ipinangangalandakan sa inyo ang Diyos namin pinaglilingkuran, kayo po mismo titindig sa harapan na to, sasabihin niyo, tama pala yung pinatutuo ng mga alagad, tama pala yung sinasabi ni Apo Kunching, tama pala yung aral ng ating Panginoon. Totoo po yun, sapagkat yun ang gustong-gustong marinig ng ating Diyos, kung paano natin siya ipaglaban at ipagmalaki na sa bawat araw siya ang ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Dati po, hindi ko alam sabihin yun, subalit, dahil nasasambit, dahil nararamdaman, dahil dinaranas, dahil nagaganap. Kaya sa bawat araw, kung paano ang lakas na tinatamasa po ng bawat isa ay lakas mula sa Diyos. Amen? Kung paano ang katatagan na tinatamasa ng bawat isa ay katatagan na mula sa Diyos. Kung paano ang bawat araw, maging ang lakas ng katawan, sa kabila ng may gulang na, sa kabila ng pagal na pagal ng katawan, sabi ko nga po sa Panginoon, Ama, talaga pong napakamakapangyarihan mo. Isipin niyo po, ang dami naming alagad, iba't ibang aming pinagdaraanan, subalit nakakaganap ka sa bawat isa para makayanan po namin ang aming pinagdaraanan. Hindi ibig sabihin na nanahan lang siya sa isa. Ang banal na espiritu yung makapangyarihan, nag-split po yan, para splitter po yan. Pinakamay na pinagmulan, kapag siya ang pumilos, lahat mapapahaginan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nakita niyo po, doon pa lang napakalaking hiwaga na, mga kapatid. Bawat araw, bawat oras, sabi ko nga po, Ama, malapit na mag-aral ang aking alaga. Paano ko kaya papartihin yung oras ko? Pag gumising ako ng 3 o'clock na madaling araw para magdasal, tapos mag-alas 6 na, aasikasuhin, papasok, hihintayin. Paano ko kaya? Ngayon pa lang, iniisip ko pa lang, ano po? Subalit ang pasubali ng Ama, anak, hindi naman ikaw may hawak ng oras mo eh. Kundi ibibigay ko sa iyo ang marapat upang maparte-parte ang dapat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ganun lang po. Iiwanan ko po sa inyo, ganun po pala ang pakiramdam. Kapag tuwirang damang-dama mo na ang Diyos sa puso mo, sa isip mo, siya na yung may hawak ng remote control ng sarili mo. Kung ang mga mayayamang bansa ay nakakaimbento ng robot, alam nilang pagalawin, alam nilang magsalita, dahil mayroon silang mga remote control na hinahawakan, alam niyo po ang ating Panginoon, kapag siya ang may hawak na sa'yo, siya ang may hawak ng remote control mo sa sarili mo, mabubuhay ka sa mundo na lupa man ay langit rin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ilalayo ka niya sa kapahamakan, ilalayo ka niya doon sa kaukulang ikaw'y maliligaw, ilalayo ka niya doon sa kaukulang gampanin na ikaw ay magiging makasalanan, kundi
bawat ipatutupad niya sa'yo, pagdaraanan mo man ang proseso, mahirap man ito, subalit sisiguraduhin ng Diyos na kapag ikaw ay tumupad ng matapat, tagumpay pa rin ang ibibigay sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakarami na po. Kaya yan po ang nagiging tatak sa aming puso, na sadyang pagpikit lang ng aming mata, hindi na namin pwedeng talikdan ng Diyos. Amen? Sapagkat ang kaganapan po ngayon, kung wala po kami sa Ama at wala po ang banal na Espiritu na nanahan sa bawat isa, at kung wala isang apo kunching na ginamit upang kami piliin, tayong lahat ay piliin sa dakong ito, alam nyo po, baka po sa mga nababalitaan natin sa telebisyon, nalalaman natin sa kapitbahay natin, lahat-lahat, baka isa na rin po tayo sa ganun. Amen po ba yun? Isipin nyo po, kubkob na ng demonyo ang mundo. Isang anak, pinatay, ipi-Facebook pa kung paano niyang pinatay. Ano ba yan? Yun po yung mga nakikita mo sa balita. Nakakilabot. Kaya doon mo palang makikita na sa mga ganyang kaganapan, kailangan mo na talagang kilalanin ang ating Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon ang maghahari sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ang totoong galak ay madarama ninyo. Kalinisan ng isip, kalinisan ng puso, kalinisan ng pagtupad, at mararamdaman nyo na hindi kayo mahihirapan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan lang po ang paibabahagi ko po sa inyo, na sa bawat araw, sabi ko nga po, habang pinagmamasdan ko po ang mga kapatid kong alagad, pag-iilan lang po kami, para nalulungkot po kami, pero wala nakakaalam na nalulungkot kami. Sabi ni Mami Beth, Mother, iilan na naman ang mga alagad. Oo nga wala tayong magagawa. Pag nakikita po namin na marami, ang saya-saya. Sapagkat hindi man po nag-uusap ng hayagan kung ano yung mga dinadala, nararamdaman po kasi yun Walang malilihim sa ating Panginoon. At maging kayo rin po, kapag nakikita po namin kayo, na sa pagparito nyo po, ang dala nyo lang ay sakit para magpagaling po kayo ng sakit. Alam niyo po, nalulungkot rin po kami. Sapagkat ang layo ng ating Panginoon, hindi lang sakit nyo ang pagagalingin, kundi ang inyong kaluluwa upang gumaling ang sakit nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun lang po ang simpleng sikreto na kailangan kamtin ng bawat isa upang sa bawat araw, lupa mang naturingan, langit ang magiging pakiramdam, sapagkat ang amay buhay, ang Kristo ay kaagapay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng tuwirang liwanag na alay kanino man upang do'y kamtin ang ganap na kagalakan. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Mami, sa magandang binahagi mo upang ang mga kapatid ko ay makapagbigay sa kanila ng magandang inspirasyon at makapagbigay sa kanila ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ang tatawagin ko na tagasunod ang ating kapatid na Joanne Bautista na taga-Baliwag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po, napakabuti po ng Ama, pasalamatan siya. Sa akin pong dating buhay, pag-isip ko pa lang sa umaga, ako naramdaman, dito naisip ko na sa pag-isip pa lang umaga, problema na kagad. Kasi po ako po nagtitinda sa bayan, sa Baliwag. Pag-isip ko sa umaga, gigising ko kabiya ko sa puso, mahal, tara na, magtitinda na. Sabihin nun, naantok pa ako, magagalit agad ako. Paano ba yan? Umagang-umaga, walang katulong. Pero nung nakarating po ako sa dagong ito, sa tinurang po ng apo ko, sakto pagdating ko dito, sabi niya, mga anak, tanggalin mo ang galit, tanggalin mo ang buot, tanggalin mo ang inis. Ginawa ko po yun. Pag inising ko siya, di siya sumapa, sabi ko, Ama, ikaw na bahala, gabayan mo ako. Pagdating ko po sa walang problema, nagagawa ko yung gawain ko, natatapos ko hanggang umaga ng maayos, ng walang galit. Mula na wala na yung galit, parang natuwa din po yung kabiya ko dahil sabi niya, salamat, di na siyang marunong magalit ngayon. Mabuti ang Panginoon, inakin niya ako dito sa lambanan. Maraming salamat po, Panginoon. Tsaka po dati, kahit sino lagi kong magkakunting galit,
hindi ko maalis, sabi ko. Pagka yung kunyari dumarating yung panahon, oras na parang, sabi ko, naku, Espiritong Banal, huwag mo itulot na magalit ako. Ayoko nang bumalik sa dati. Gusto ko yung ngayon, yung mapayapa yung pag-iisip ko. Wala akong kaaway, wala akong kagalit, wala akong nasasaktan. Tapos umisang po tuwan-tuwa ako kasi po, dumating, kung magtinda po kami dapat alauna kasi po nag-wholesale ako sa Baliwag. Alauna tinanghali po ako, siguro pinasarap ng Panginoon yung tulog ko. Alas 3, ang dami kong tinda. Sabi ko, naku, tinanghali ako. Sabi ng mga kasama ko sa palengke, sabi nila, oy, Joanne, tinanghali ka na naman. Sabi ko, okay lang. Ganun po sagot ko, sabi ko, okay lang. Pagdating po, nagdatingan yung mga suki ko. Paktura lang po ako ng paktura kasi nagte-text na po sila sa gabi. Tapos ipapasok ko naman po sa tauhan ko, igagayak nila. Ngayon po, pagdating ko, nakaayos na, naigayak na nila. Alas 5 po, nakaubos na ako. Sabi po nila, uy, tanghali ka na nga dumating, nauna ka pang nakaupo. Sabi ko, mahal ako ng Diyos. Sabi ko po ganon. Sabi nila, ikaw lang. Sabi ko po, hindi ko po sinabi na ako lang. Basta sabi po, mahal ako ng Diyos kasi alam ko, mahal ako ng Ama. Maraming salamat po, Ama. Dahil po, inakay niya ako dito, sabi ko kay nanay, Nanay, ano bang ginagawa niyo doon? Kasi po hindi nila ako inayay. Wala anak, makikinig ka lang, nangangaral. Sabi nila, tapos kinabukasan po, may lagnat yung anak ko, sabi niya, anak, isama mo yung anak mo. Sabi ko, naku nanay, tanghali na kayo hindi pa ako naliligo. Sige anak, maligo ka, hintayin kita. Nagbuhos na lang po ako, tapos nabisa ko, tapos yun nga po, tinuran ni Apo, mahal na Apong Kuching, no, na tanggalin mo po, tanggalin mo galit, tanggalin mo inis. Yung po pala talagang masarap. Wala kang nasasaktan tao, wala kang nakakagalit. Kaya po sana po, Ama, tuloy po ako makapaglingkod dito, hindi na po ako mawalay sa iyo. Maraming salamat po at inakay mo ako dito. Maraming salamat din po sa mga mga taong ginamit mo upang ako'y makarating dito sa aking mahal na biyanan. Maraming salamat po. Yun lang. Buhay po ba ang Diyos? Nakakapagalak po yung binabahagi niya. Kanina po sabi ko, sino kaya susunod na magbabahagi? Sapagkat nung nalaman ko nga po na ako magpapasi, hindi po ako naggawa ng listahan, nito lang po pagdating ko dito. Hiniling ko po sa Ama na ipasilay niya po sa akin kung sino yung magbabahagi sa araw na ito. Kapatid, mapalad ka. Sa dating buhay, ganyan po kami. Na ayan nga po yung mga may galit. Pero katotohanan po, dahil po sa pagkilos ng kapangyarihan ng ating Ama, ang kanyang Espiritu, talagang yung iba po yung nararamdaman natin pag may malinis na puso. Kayo po ba nararamdaman niyo po ba yun? Yung kakaibang, mahirap po ipaliwanag lalo na po sa hindi bukas, mahirap po nilang maunawaan. Subalit kung nadama po nila ang nadadama po namin, nadadama nating lahat, magkakaintindihan po tayo. Amen po ba? Kaya po ngayon, ang tatawagin ko po upang mag-alay sa inyo ng awitin, ang aming Nanay Mirna. Purihin at dakilain ng Ama. Wala po akong masambit, Ama, kundi sa bawat araw, ibalik sa iyo ang papurit parangal sa iyong kadakilaan at sa tuwin ay kahilingan, manguna't maghari ka sa anumang gampanan. Amen. Buhay po ang Diyos sapagkat bumulong ka lamang sa Kanya at sabihin mong, Ama, ang lahat ng sa akin ay para sa iyo. Walang tanging angkin akong pag-aari kundi ang kasalanan ko. Kaya't hindi mo tiningnan maging sino man ako. Patuloy mong ginagamit at pinagtitiwalaan ako. Bakit ko nasabi sa sarili kong ikaw ang the best na nangyari sa buhay ko? Sapagkat lahat ng gusto ko hambing sa tinura ng mother of the house ng mga anak mo ay ibinibigay mo. Bakit patuloy akong nakikipaglaban? Hindi upang makipag-away. Yaon ay sa dati kong buhay. Ngayon, ang nasa kong ipakipaglaban ay ang pag-ibig mo sa akin na aking nararamdaman. Ipakipaglaban ko sa karampot na kakayanan, ikaw ay aking maalayan.
Purihin ka, Ama. Kaya't di ako nangangamba. Sa tuwin ay wala akong pangamba, wala akong takot. Sa iyong kalaban, maging kanino man, wala po, Ama, sapagkat binigyan mo na ako ng katatagan. Kaya po, Ama, sa puso ko, sa tuwin ay nararamdaman at naituturan kong ikaw ang tangi kong pag-ibig. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. At doon po sa mga katagang sinambit, nakapaloob lahat doon ang awiting inihandog ng banal na Espiritu, ibinahagi sa katauhan ng kapatid na Mabibet Chico, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu mula sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, at mapalad akong binahaginan upang gamitin. At salamat sa anak kong Jacel, sa lakas ng iyong pandama. Buhay ang Diyos. At kung papaano, sa unang buhay ay nagpapakataas, ang wika ng Ama, kapatid na Alan, magpakababa daw po muna sa awitin, ang tangay kong pag-ibig. Sabi ng malakas ang pandama, ayaw mapahiya ni nanay, sabihin kay tatay, babaan mo. Kundi ganyan kadakila ang Diyos, lagi siyang nakaagapay sa iyong tabi. Ayaw kanyang mapahiya kanino man, sapagkat siya ang iyong itinatanghal. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitikim ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, bagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitikip ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag.
lumbay ng puso ko, dagling na papara, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling na paparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Salamat po, Ama. Purihin ka't dakilain sa tuwirang pandamang ipinagkaloob mo sa aming magkakapatid upang kami sigla ng kagalakan, kailan may di mo kami pinabayaan. Amen. Ayan, Diyos. Salamat po, Mama Nanay Mirna. Natahimik po kayo, no? Dinamnam niyo po ba ang mga lyrics ng awitin ng ating kapatid? Talaga pong Diyos ay buhay, talagang Diyos ay pag-ibig, na siya lamang po ang magbibigay ng pag-ibig na hindi niyo makikita kahit kanino sa ating Diyos Ama lamang. Sapagkat kung sa tao po tayo aasa ng pagmamahal, maaari po tayong masaktan, maaari po tayong malugmok. Subalit ang ating Ama, walang kapantay ang pagmamahal niya sa ating lahat. Kaya po, ngayon po, tatawagin ko pong susunod na magbabahagi. Tatawag po ako na, nakalimutan ko po yung pangalan nito pero pinasilay po sa akin ng Ama. Tatawagin ko po ang aking kapatid na si... Magandang pagpala umaga po sa hapong po ito. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako muli at ako po ay nakatindig po dito sa harapan upang magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko po masimulan. Sobrang kagalakan po kasi. Ama, maraming salamat po. At ako po ay inakay niyo muli. Inakay niyo po ako. Simulan ko na lang po nung ano. Kaya po ako natungo dito sa Dambana dahil sa anak ko na nagkasakit. Inakay po ako ng Panginoon. Mayroon po siyang sakit na ano sa liver daw po, saka po sa tuberculosis po. Kasi po galing po kami sa ospital. Gusto po kasi ng doktor i-biopsy. Ganang amin po ng puso para po napakahirap po nun kasi po sa financial po, malaking halaga rin po. Saka po, baka po may organ na tama sa katawan ng anak ko ay mag 50-50 po. Kaya po, umuwi na lang po kami. Ayaw po kami payagan ng doktor. Kahit po alas 12 ng gabi, umuwi po kami. Kumbaga po sa ano, tumakas po kami sa ospital kasi po ayaw po namin magalaw yung anak ko, yung katawan po niya. Kaya po umuwi na po kami. Nung nabukasan po, sabi po nung mga tita ko po, dalhin natin siya kay Apo. Kasi po, sila po, nagpupunta na po lagi dito. Kaya po, nagtungo nga po kami dito, purihin po ang Ama.
Pero po noong una po, nagmamasid po ako. Yun nga, gaya nga po nung sinabi ng iba, hindi pa nga po bukas. Siguro po, buwan din po ang binilang. Hindi ko nga po maintindihan yung mga sinasabi ng banal na espiritu kasi nga po iniisip ko po tao. Subalit nung ilang panahon na po, nung mga ilang buwan na po na nakakalipas, ninamnam ko na pong mabuti yung mga sinasabi ng banal na espiritu. Saka po, sabi nga po ay tanggalin daw po ang tinik, galit at buot. Ayun po, unti-unti na po nabubuksan. Iniisip ko na po yun. Tapos po, nandun po ako nakaupo po ako doon. Nung tapos na po yung pagmensahe, yung puntita ko po kasi magpapahilot, siya po kasi magpapahilot nagulat po ako, bakit hindi naman po ako magpapahilot ba't si Mami po, si Mami Beth po, ako po yung nilapitan. Hindi ko naman po kasi naiintindihan na siya po pala yung isa sa mga ginagamit ng Panginoon. Hinaplos po niya yung post ng dibdib ko po, sabi po, tanggalin ko daw po yung galit at puot. At hindi ko na nga po matandaan yung ibang sinabi. Dahil nga po hindi ako ganap na bukas pa, hindi ko po ganong maintindihan. Pero po ang ginawa ko po, bakit po kaya nilapitan ako ni Mami Beth? Kaya po unti-unti na po ako nabubuksan, kaya po purihin po ang pinag-aralan ko po yun. Yung ninamnam ko pong mabuti sa puso ko. Tapos po meron si Mami Marisa po, sabi po niya, noong una din po parang sabi po niya, hindi pa rin po siya ganap na bukas. Minithi po niya na makasilay ng isang, yung po gusto niyang makakita ng hiwaga, ganun po. Ginaya ko rin po yun. Sabi ko po, isang gabi po nagdarasal po ako, Ama, talaga pong hindi ko maintindihan kung ano po yung mga yung kasi po hindi nga po ako ganap na bukas Pwede po ba magpasilay po kayo sa akin? Kahit po sa panaginip lang, yung magpakita lang po kayo na kayo po ay talagang buhay. Alam niyo po, nung gabi po na yon, nakita ko po, may bumababa na isang matangkad, nasa may pintana po nakadutang po. May taban-taban pong krus, para po bang matangkad po siya. Yung pala po ay si Divine Mercy po, taban-taban po niya yung para po bang yung linggo ng pagka po sa linggo ng pagkabuhay po, yung ihawak po. Ayun po, nakita ko po ayun. Iyak po ako ng iyak. Happy po, salamat po Panginoon, talaga pong kayo buhay. Salamat po. Kahit po pala hindi ako nagsasalita ng malakas, kahit sa isip lang, nadidinig niyo po ako, salamat po. Tapos, meron pa po sumunod. Ang ama po pala, sumunod din po sa kanya, nakatayo din po doon, napakatangkad po napakapogi. Maganda po talaga. Mahaba po yung buhok. Tapos po, inabot po niya sa akin yung noon niya, pinahalikan niyo po sa akin, saka po yung kamay. Kaya po, nagpapasalamat po ako. Mula po noon, nabuksan na po ako. Hanggang ngayon talagang hindi ko po nakakalimutan yun. Mula nga po noon, talaga pong ganap na po ako nabuksan. Mula po naman nang makita ko yun, kasi po hindi na po kaagad gumaling po yung anak ko siguro po dahil nga po, hindi pa nga po ako bukas, hindi ko pa po nilalabas yung mga tinatanggal ang galit at puot sa isip, sa puso ko. Mula po nung linisin ko yung puso ko, sabi po ng mahal na apo, angkinin mo na, magaling ni anak mo. Kaya po mula po nung tuwan-tuwa po ako, inangkin ko na po. Kaya po, ang kailangan lang po pala, linisin kailangan po gumaling muna ang kaluluwa upang makamtam ang kagalingan ng ating katawan lupa. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hindi na po kailangang operahan ng anak ko, gumaling na po. Ngayon po magaling na. Subat, hindi ko man po
Hindi man po siya nakakasama ako po. Minsan po hindi po ako nakakapunta. Subalit minimithi ko pong matungo dahil inanamnam ko po, hinahanap-hanap ko po ang salita ng banal na espiritu kapag dumuluwal na po. Talaga pong, minsan nga po, kapag hindi po ako makakapunta, bakit po parang hinahatak yung paa ko, gusto pong magpunta dito. Talaga pong, iba po talaga ang pakiramdam pagka po nabuksan. Kaya po, ang kailangan lang po talaga, tanggapin natin ang Panginoon. Ang Diyos ay buhay, sa atin ay laging nakagabay, laging nakapatnubay. Ay, hindi po siya patay talaga. Buhay na buhay po ang Diyos. Basta po namin lang po natin sa ating isip, puso at kalooban. Hindi lamang po sa pinansyal, kahit po sa ang bagay. Nakagabay po siya, hindi po siya natutulog. Kahit nga po nakapikit lang po ako, basta po yung pong panalangin na taimtim sa puso, binibigay po niya. Minsan, yung anak ko nga po, minsan kapag nag-LBM, pinapakain ko po na siya ng candy or kaya po yung tubig na maligam, yung mainit po sa may matamis. Sa pananalig po at pananampalataya, gumagaling po sila. O kaya naman po, tinatapal ko po yung chaplet. Salamat po sa Ama. Gumagaling po. Kaya po, patuloy po akong nananampalataya. Kung mayroon man po, siguro mayroon man po akong kahilingan. Kasi po ang iba po ng ating kahilingan, hindi man po kaagad binibigay. Dahil kung ito man po ay hindi makakabuti, ibibigay din po yun sa damang pagkakataon. Kaya po, maraming salamat po sa Panginoon. Salamat kapatid. Wala nga po kayo na ibahagi. Kinakaba po. Yung po yung sinasabi ko kanina na pag nabuksan po, iba po yung, mahirap po ipaliwanag yung damdamin. Tulad po ng binahagi natin kapatid. Ngayon po, iiwan ko po isang kwento sa inyo na magbibigay sa inyo ng, sa pagninilay ko po ay meron po ako natutunan magbibigay sa inyo ng kalakasan. Meron pong dalawang magkasintahan. Tumawag po yung babae doon sa boyfriend niya. Sabi niya, nasaan ka na? Sagot ng lalaki. Malapit na ako, sabi niya. Alam niyo po yung lalaki, yung boyfriend na to, meron po siyang sorpresa sa girlfriend niya na habang nasa daan po siya, ando po siya sa may pet shop, naisip niya pong regaluhan yung kanyang girlfriend ng ibon, lovebirds po, magka-partner, nasa kulungan po. Habang paglabas po niya ng pet shop, umulan po, bumuhos po ang ulan, sobra pong ulan. Siyempre po, basang-basa po siya, muhulas po itsura niya. Samantalang nung lumabas po siya sa opisina, napaka-pogi niya. Gusto niyang makita siya ng girlfriend niya na pogi, maliwalas. Tapos nung dala-dala niya po yung lovebirds, pagdating po dun sa bahay nung girlfriend niya, bumukas po yung tatay. Pagbukas po nung pintuan at nakita po ng tatay yung hawak niyang lovebirds na sa kulungan, ginawa po, pinakawalan. Siyempre po, hindi po makapagsalita yung boyfriend sapagkat siyempre tatay po yun, natakot po siya. Hindi na lang po siya kumibo. Ando doon po yung bakit pinakawalan niya, pinaghirapan ko to kahit umuulan. Sabi niya, sa isip po niya siguro, yung lang po yung sa pagninilay ko dahil umano po yung napanood ko po sa commercial po ito eh. Pero umano po sa isipan ko yun. Tapos hanggang pagdating po sa sala, nakaupo siya, hindi po siya kumikibo. Pati yung tatay po siguro nahalata, tinitingnan po siyang ganon. Pero ang pasubali po sa akin, Ama, anak, anumang pagsubok o pagdalisay, kahit na gumawa ka ng mabuti, kahit na pinaghirapan mo ito, kung hindi ko ito ikakaloob, hindi ko ibibigay ito. Ito na po yung kasunod na bahagi na bakit nga po ginawa na pinahintulot ng ama na pakawalan ng tatay yon. Nung lumabas po yung girlfriend sa hagdanan, sabi po niya, sumilay siya, hi, gumano siya. Tapos sabi po nung tatay sa lalaki, kasi yung ex-boyfriend niya, lovers ang binigay. Palakpakan po natin, Diyos. Ano po yung pasubali ng ama? Alam niyo po kung ano pasubali ng ama? Anak, yan ang katotohanan. Ano mang mabuting ginawa mo, ano mang kainam na ginawa mo sa paningin mo, subalit kung hindi ko ito nasa, hindi ko ito kaloob,
hindi ko ibibigay sa'yo sapagkat meron akong mas nais na mas magandang ipagkakaloob sa'yo. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, kung meron man po tayong mga pagdalisay, pagsubok sa buhay, na alam po natin, nagawa ko na itong mabuti, nagpakabuti ako. Subalit parang hindi pa rin tama. Parang hindi pa rin kalugod-lugod ako sa Ama, pero pakiramdam ko kalugod-lugod ako sa Ama. Huwag niyo po tanungin ang Ama, nakakahiya po. Sapagat ang isipin po natin, meron pong mas mainam na ibibigay ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya po wag po kayong malungkot. Kaya po muli po, marami pong salamat sa mga nagbahagi mga kapatid ko na nawa